Biyaheng Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, may kwento ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid namin sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, may dalang bagong pag-asa. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan niyo po kami ngayong araw ng Biyernes para sa isa na namang makabuluhang talakayan na nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayan, magandang umaga Batangas. Ako po ang inyong lingkod, Tala Cabello. At ako naman po, si Almira Elaine Baler. Yan, kasamang Almira, kamusta ka naman ngayong araw? Magandang araw naman sa'yo, kasamang Tala. At syempre, makikita naman talaga namang pinaghandaan natin ng ating pagbiyahe ngayong araw. Yes, kasi nga sa unang pagkakataon po ngayong 2026, live na live po tayo dito sa ating studio. Dahil kung matatandaan nyo nga po noong February 27 ay nagsimula na po ang programa sa Bayan ng Tuwi upang ilapit ang serbisyong medikal ng Kapitolyo sa pamamagitan po ng pagbubukas ng ikalawang dialysis center dito po sa District Hospital ng ating lalawigan. Tama ka dyan, kasamang Tala. Nang magtungo nga ang ating gobernador sa Bayan ng Tuwi, may hatid din siyang magandang balita para sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan nga ng ating Provincial Health Office, tutulungan natin ang mga pasyenteng wala pang fistula sa kanilang assessment at referral. Bukod pa rito, ang mga pasyenteng makakatapos ng 12 dialysis session ay makakatanggap ng bigas bilang dagdag na suporta mula sa pamahalang panlalawigan. Yes, talaga namang ramdam ang serbisyong may talino at puso. Siyempre, kasama yan sa pangako ni Governor Vilma Santos Recto na ilapit po ang serbisyo ng Kapitolyo sa bawat Batanggenyo. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, isa na namang mahalagang usapin ang ating bibigyang diin ngayong buwan ng Marso. That's right, dahil ang buwan nga po ng Marso ay Fire Prevention Month. Mas paiigtingin natin ang kamalayan ng bawat isa pagdating sa kaligtasan sa sunog upang maiwasan ng aksidente at maprotektahan ang ating mga tahanan at komunidad. Kaya naman po, samahan nyo kami sa talakayan ngayong araw ng Biyernes. Kasama po ang eksperto mula sa Bureau of Fire Protection Batangas upang alamin natin ang programa at inisyatiba ng mga ahensya na nakatuon po sa kaligtasan sa sunog. Ang lahat ng yan po maya-maya lamang pagkatapos po ng isang maikling paalala. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Sa bawat araw, tayo'y bumabangon upang harapin ang panibagong yugto ng buhay. Tayo'y nagsisikap at nagtitiis para sa mga taong ating minamahal
at sa mga bagay na ating pinapahalagahan. Tanong ko lang, may saysay pa ba ang lahat ng ito? Kung isang araw, ang lahat ng iyong ipinaglalaban sa isang iglap ay maglaho at maging abo na lang. Cagayan de Oro City, habang sa isang natupok na bahay sa Bacolod City, 2 bata ang nasawi. Natrap sa loob ang mga anak niyang 8 at 6 na magulang na iniwan niya lang saglit para bumili ng pagkain. Ang ama ng mga bata Para saan ka lumalaban? Tila ito'y walang hangganan. Para saan, kanino ka bumabangon? Anong kwento sa likod ng bawat hamon? Alam kong pagod ka na, di matapos ang pag-alala. Anong aksyon, ano nga bang solusyon? Meron kayang sagot sa iyong mga tanong. Ito kami handang umalalay, magturo at tumabay. Kaya ika'y magtiwala. Ikaw at ako ay magkasama sa pagharap ng iyong problema. Walang apoy na mamiminsala, basta't sa amin sumandal ka. Bigyang halaga ang aming mga turo upang ligtas tayo hanggang dulo. Hirap ka bang ipagpatuloy? Pagsalungat sa nagkagis ng daloy. Bawat hirap, bawat tamang desisyon, di masayang anuman ang panahon. Heto kami handang umalalay, magturo at gumabay. Kaya iyong maasahan, ikaw at ako ay magkasama sa pagharap ng iyong problema. Walang apoy na mamiminsala, basta't sa amin sumandal ka. Sabay nating pagtibayin, samahang binuo ng isang hangarin. Walang apoy na mamiminsala, basta't sa amin sumandal ka. Hindi ka mag-iisa sa ligtas at bagong umaga. Ikaw at ako ay magkasama sa pagharap ng iyong problema. Walang apoy na mamiminsala, basta't sa amin sumandal ka. Sabay nating pagtibayin, samahang binuo ng isang hangarin. Walang apoy na mamiminsala, basta't sa amin sumandal ka. Ibahagi ang aming mga turo upang ligtas tayo hanggang dulo.
talino at puso. Nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo at bilang pakikiisa nga po ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso, na may tema pong sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Makakasama po natin ngayong araw sa ating talakayan si Fire Chief Inspector Joseph S. Asi, Deputy Provincial Fire Marshal ng BFP Batangas. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa ating lahat, Ma'am Yan. Crystal and Ma'am Almira. Isang ligtas na umaga po. Major Asi, pagbati niyo po muna sa lahat. Magandang umaga po sa ating lahat dito po sa lalawigan ng Batangas, sa mga sumusubaybay po dito po sa biyaheng Kapitolyo. Isang ligtas na umaga po sa ating lahat. Ayan, at para simulan nga po ang ating talakayan, gaano po kahalaga ang pagkakaroon po ng Fire Prevention Month para po sa ating mga kababayan? Ma'am Almira, napakahalaga. Ano po? Ating ang sinasabi palagi, prevention is better than cure. Ang pagkakaroon ng Fire Prevention Month ay mahalagang paalaala sa ating mga kababayan na hindi tayo dapat nagpo-focus sa pagpatay ng apoy. Dapat tayo ay nagpo-focus kung paano ito may iwasan. That is why meron tayong Fire Prevention Month. So napakahalaga po na ito ay ating ma-observe or ating ipaalam sa ating mga kababayan. Yan, Major Asi. Speaking of Fire Prevention Month, sa pagkakaalam ko po ay nagsimula na po ang inyong kick-off ceremony noong March 1 nga po. Kwentuhan niyo po kami patungkol po dito. Yes, taon-taon po ginagawa ang ating Fire Prevention Month kick-off tuwing March 1. Ano po, at dahil nga March ang ating Fire Prevention Month, last March 1, ang lahat po ng istasyon or fire station dito sa lalawigan ng Batangas ay sabay-sabay na nag-conduct ng kanilang fire prevention kick-off ceremony. Ito po ay dinaluhan ng mga iba't ibang sektor sa ating bayan. Nagkaroon po sila ng parade, nagkaroon sila ng maikling programa kung saan pinapaalala po sa ating kababayan na ito'y simula na naman ng tag-init, simula ng pag-iingat sa ating mapaminsalang sunog. So, attend din po ang ating provincial office ng Bureau of Fire Protection sa Fire Prevention Kick-Off Ceremony ng rehiyon kung saan po ginanap sa Carmona, Cavite noong March 1. So, tayo po'y nakiisa sa kick-off ceremony ng Region 4A Calabarzon ng Bureau of Fire Protection. Ayun, at bukod nga po dito po sa mga aktibidad po, ano-ano naman po yung programa po at inisyatiba naman po na hinanda po ng Bureau of Fire Protection? Marami, Ma'am Almira, marami sa isang buwan ng March. Nagsimula tayo ng March 1 kick-off. And actually, nandito yung ating calendar of activities. Meron po tayong natapos na noong March 3. Noong March 3 po, nagkaroon tayo ng Fire Olympics. Dinaluhan po ito ng mga industrial companies dito po sa bayan ng Malbar sa Lima State. So, nagpapasalamat po tayo na pinaunlakan po ng Lima State. Nakilahok po ang iba't ibang industrial company ng Fire Olympics kung saan po sa pamamagitan not necessarily competition, kumbaga na practice nila yung kanilang safety team sa bawat company kung gaano sila kalakas, na practice nila yung kanilang mga procedures. So, 11 companies po doon sa bayan ng Malbar sa Lima State ang nakipag tagisan ng kanilang kakayahan. Then, nung Thursday po, March 5 kahapon, nagkaroon po tayo ng provincial fire prevention seminar and drill dito po sa opisina ng provincial office sa Lipa City. Dinalahan po ito ng mga government offices dun po sa Lipa. So, national and local government offices po. Nakilahok din po sila. So, marami pa po tayong mga activities. I-highlights ko lang po yung mga importante. Sa March 8 po, meron po tayong fire run. No? Kung meron tayong fun run, sa March 8 naman po may fire run. Ito po ay ginagawa or gagawin dito sa lalawigan ng Batangas para tuloy-tuloy po yung ating awareness campaign. Gagawin din po ito sa bayan ng Malbar.
Sa bayan po ng Malvar Yes ito po, sa magaganap. March 8. Then sa March 12 naman po, ito po yung sa bayan naman ng Santo Tomas, Opo. Lalawigan. Syudad ng Santo Tomas rather. Lungsod po. Oo. Lungsod ng Santo Tomas, sa SM Santo Tomas, magkakaroon po tayo ng Fire Square Road Show. So dito po ipinapakita or sino-showcase yung iba't ibang trabaho ng Bureau of Fire Protection na particular, lalahakan po ito ng mga invited na mga estudyante kasi nga po pinipili natin na ang mga estudyante ay magkaroon na agad ng awareness habang sila ay bata pa para sila mismo ay bata pa lang alam na kung paano maiwasan ang sunog. So Kumbaga po, start tayo sa youth. Ano yes, po? yes Ma'am Crystal. Napakahalaga po nun. Ang highlights po nito yung meron pong firefighting procedures, ang rescue operation, meron din pong earthquake simulation, may mga equipment po doon na ang mga bata ay pupunta sa loob ng as if nasa building sila na nag-shake. Oo, may experience nila yon. Paano gagawin nila? How to escape safely. Masu-showcase din po doon ang iba't ibang equipment ng Bureau of Fire Protection. Iba-iba pong mga paraan sa responde. So, mahalaga po ang gagawin na Fire Square Roadshow sa March 12 sa SM Santo Tomas City. Then, ang highlight din po ng ating isa pang activity ngayong March, sa March 27 po, culminating activity. Ito naman po ay dadaluhan or lalahokan ng iba't ibang mga banda, music laban sa Lipa City po. Though culminating activity po siya, hindi ibig sabihin na tapos ng Fire Prevention Month. Ito po ay year-round. Though yung activity namin sa March kasama Fire Prevention Month, yun po yung culminating activity sa Lipa City Music Laban. Mga banda po ito pero tungkol din po sa pag-iwas sa sunog. Ayun, sir, talaga namang ang Fire Prevention Month niyo po pala ay talagang pack tayo ng schedule niyo po. Ano po, talagang hindi lang basta fire prevention na awareness lang po na sinasabi niyo sa mga tao, kundi parang nagiging interactive na po ito. Ito po yung mga initiatives niyo na ngayon ko lamang din nalaman kasamang Almira. Ito nang, sir, matanong ko lang din po, bakit po buwan ng Marso kaya? Okay, buwan po ng Marso ang ating Fire Prevention Month. Ito po ay sabisaan na rin ng Presidential Proclamation 115-A. Actually, 6 na pong taon na po natin itong ino-observe. 1966 pa po. 1966 pa nagkaroon ng Fire Prevention Month. At ito nga po ay March. Dahil alam naman natin sa Pilipinas, pagsapit ng Marso, siguro, hindi lingit sa inyong kalaman pag nasa labas na tayo. Opo. Sobrang mainit na. March hanggang April, ito yung peak season kung saan napakainit. So, ito rin yung panahon kung saan base sa mga tala at report, ito yung panahon kung saan tumataas talaga yung bilang ng sunog. So, that's why talagang pagdating ng March, ginawa nilang Fire Prevention Month based din sa mga histories and experience na talagang dumarami ang sunog. So, kailangan nating umiwas sa sunog ngayon buwan ng March. Yes. Talagang hindi lang naman basta sinabi mong itong buwan na ito, yung ating Fire Prevention Month. Ito yun. Kasi meron din tayong mga datos na kumbaga nga ay sinasaalang-alang para doon. Tama po. Dahil sabi nga ni Major Asi, yun nga pagtaas ng kaso ng mga sunog tuwing March ay kasama din niyon. At biruin mo, 60 years na po itong pinapatupad. Ayan, maaari niyo po ba namang ibahagi yung mga datos ng sunog po ngayong 2026 dito po sa lalawigan ng Batangas? Base po sa ating mga tala, nagkaroon na po tayo ng 67 na fire incidents. Ito po ay structural, ito po yung mga vehicular fire, and other non-structural. So sa kabuuan po, January hanggang February, meron po tayong naitala at na-report na 67 fire incidents po. 67 na po yun. Mula po ba ito sa may mga residential po ba? Ano po ang pinakamataas na kaso po dito? Actually, base na rin sa mga nagdaang panahon, lagi pong residential ang pangunahing bilang or mas mataas na bilang kung saan nagkakaroon ng fire incidents. So, kaya po talagang naka-focus kami sa komunidad kung saan
yung residential ay lagi naming pinupuntahan para maipaalala na actually hindi lang po Marsong Fire Prevention Month or hindi lang Marsong Fire Prevention. Lagi po namin sinasabi, this is a year-round activity. Dapat pamula January 1 hanggang December 31 is fire Tama po, prevention. tama po yan. Oo. Kumbaga po, ang buwan lamang nga po ng Marso ay pagbibigay diin Yes, lamang tama po po. sa mga kamalayan po ng ating mga manonood. Dahil nga, nagsisimula nga ito madalas sa mga tahanan natin at hindi nga po ito, maiiwasan po ito. Kaya po tayo merong Fire Prevention Month. Kasama nga, Almira? Ayun, at bilang nga po nabanggit po ninyo na residential po ang may mataas po na datos, ano-ano kaya po yung mga sanhi nito po, sir? Kung bakit po madalas po nating naririnig o naitala ang ating pong lalawigan na mataas po ang pagsunog? Yes, sa residential fire incidents, ganun pa rin, no? Base pa rin sa mga history at aming mga data, ano pa rin doon pa rin sa electrical ignition. So, electrical appliances, sa kuryente. Yan pa rin ang number one cause of fire sa ating residential. Then, sumusunod na dyan yung unattended cooking. Of course, yung iba, yung negligence, minsan napapaglaro ng mga bata yung posporo, na mga kandila. So, lahat ng mga flammable, minsan hindi na itago or naabot ng mga bata. But still, electrical ignition pa rin yung primary and main cause of fire natin. So talagang dapat ay mag-iingat talaga tayo sa ating bahay. Talagang pag-aalis tayo, kailangan i-check natin ang ating Yes, mga naka-unplug appliances. na ba lahat? Naka-unplug, naka-double check or triple check dapat tayo. Especially yung mga bata sa bahay, dapat meron silang mga nagtitingin Susupervise, o supervise sa kanila. And yun nga po, ano naman po yung mga pangunahing paalala nyo po at hakbang po para maibibigay nyo po para maiwasan yung sunog sa tahanan? Ano pa po kaya bukod po sa mga nabanggit ninyo? Yes, ang Bureau of Fire Protection po, matagal na, no? I think 5 years ago na or baka mas matagal pa. Meron po tayong year-round ginagawa, yun pong ating OLP. Ito po yung obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. So, bawat barangay, meron pa yung itinatalaga, or kung hindi man bawat barangay, kung hindi kaya ng bilang ng ating mga bumbero, may nakatalaga po dyan na kung clustering man yan, may nakatalagang bumbero sa barangay. Sila po yung in charge doon. Nagko-conduct ng seminar, nagko-conduct ng drill, nagko-conduct ng safety awareness sa residential area o sa pamayanan. Sila po yung in charge na magpaalala na ito yung mga dapat gawin, ito yung mga dapat iwasan para hindi tayo maging panganib sa mapaminsalang apoy. Sir, ano naman po ang inyo pong maiipayo po sa ating pong publiko para po sa pagpigil ng sunog at ano po ang papel po ng bawat isa? Actually, yung ating fire prevention is not just responsibility of the Bureau of Fire Protection. Sabi nga natin, safety is everybody's concern. Yes po. So, napakahalaga ng partisipasyon ng publiko. Kaya nga, yung pakikiisa ng publiko kapag may fire drills, hindi po natin ito ginagawa dahil compliance. Dapat po aktibo tayo, sinasapuso natin yung mga fire drills, yung fire safety seminars. Kung tayo po ay nire-require mag-attend, maging dapat thankful tayo, maswerte tayo na tayo naimbitahan sapagkat madadagdagan po ang ating kaalaman. Kasi kapag ating naipalaganap o naipakalat yung kaalaman sa fire prevention, malaking bagay po yun na bago pa magkaroon ng apoy, talagang maiwasan natin. Aside from that, yung atin pong, ang publiko kasi, sama-sama na private, government, schools, businesses. So, lagi po nating tatandaan na unang-una sa ating mga citizens, no? Dapat alam po natin yung number ng ating local fire station. Kasi may mga pagkakataon po, kung sakali nagkakaroon ng fire incident, lumilipat-lipat pa po yung tawag. Tumawag kay tita, si tita, tumawag kay kapitan. So, yun pong delays ng reporting ay malaking bagay po kapag po nagkaroon ng fire incident. So, number one po, dapat alam natin ang
numero ng ating local fire stations. Yun nga po nasabi ko kanina, mag-attend tayo ng fire safety drills and seminars. Then yun yung atin naman pong mga business establishment, be sure po na tayo po ay tumutupad sa itinatakda ng batas. Yun pong ating Republic Act 9514. Diyan po nakabase ang atin pong pagtalima o pagsunod sa mga requirements sa ating pong business establishment. So, iwasan po natin gumawa ng isang negosyo na hindi po na irerehistro sa local, sa city, para ganun sa ano naman po, pag nag-apply, may inspect po ng Bureau of Fire Protection at masisigurado po na yung inyong business establishment ay compliant at malayo po sa pagkakaroon ng mapaminsalang sunog. Opo. At sa pagkakakita ko po sa inyo pong page, kita ko naman po na posted po ang inyong hotline Yes. numbers. Yes, Kada tama bayan po. po ay meron. Yes, tama So, po. tas po ay syempre po, kailangan po talaga natin, hindi lang po sa ating sarili, kundi ating pong pamilya at komunidad po, ay dapat alert po tayo sa ating mga ginagamit, sa ating pang-araw-araw Tama pong ka dyan, buhay. kasama Kasi hindi Almira. lang isang tao ang maapektuhan pag nasunugan, kasi buong komunidad. Para siyang domino effect, ano? Mm. Yes. Major Asi, nabanggit nyo nga po kanina na importante yung alam natin yung hotline numbers natin. Dahil ang konting delays ay napaka-importante nga po yung oras. Matanong ko lang po, ano pong ilang minuto yung bago kayo makaresponde po sa sunog? Ilang minuto po dapat? Ang standard po namin laging sinusunod o dapat mahit namin, dapat within 7 minutes nakarating na kami doon sa president. Pero syempre, we have to consider yung distance kasi may mga lugar din naman na malayo sa fire station. That's why kami ay nakikipag-ugnayan sa local government na mabigyan kami ng resources kung saan makapaglagay kami ng mga iba't ibang substation. Kasi nga, yung distance from station up to the fire scene ay napakalaking factor. Opo. Kasi kahit sabihin mong 7 minutes, kung ganun kalayo, hindi mahit yun. Dagdag pa natin ang mga Sikip ng daan. masikip na daan. Totoo. Ang mga pasaway nating mga Yung mga nakapark po kasamahan sa gilid. nakapark. So, may mga pagkakataon na hindi talaga sila tumatabi. So, sana amin din panawagan na pag may mga fire emergencies, bigyan po natin ng puwang sa daan yung atin pong mga fire Sir, saan vehicles. po ba yung tamang way? Natatabi po yung mga sasakyan kapag po Yes. kailangan nyo rumisponde. Ang ideal po niyan, sa gitna po yung aming fire emergency vehicle. So, hahawan po sila dapat, magigibay po dapat sa gitna. At yung pong nasa right, tatabi po, yung nasa left, tatabi. Kasi maririnig naman po na may siren. So, yun po isang panawagan din natin sa ating mga motorista. Okay po, sir. Yun, kailangan alert din ang mga Yes. kasamahan natin na pag may natunog na ng Yes. serena ng bumbero ay Yes po. itatabi na para hindi na din maapektuhan ng ibang tao. At bilang nga po nabanggit po ninyo, ito pong experience po ninyo, maaari po bang magkwento pa po kayo ng inyo pong tagumpay sa fire prevention po or rescue operation po na pinangunahan po ng BFP? Okay. Sa fire prevention aspect, masasabi namin matagumpay yung ating fire prevention campaign. Dahil sa mga fire incidents na aming napupuntahan, kami ay natutuwa na hindi dahil may fire incident, no. Natutuwa kami na kung may mga fire call, pagdating namin doon is fire out na. Because yung ating mga tao sa komunidad ay nakikiisa na. Alam na ang dapat gawin. Yes, malaking bagay Yes, po. ibig sabihin, yung fire prevention campaign, awareness, ay nai-apply po ng komunidad. So marami po tayong fire calls na ang reported is fire out upon arrival because nagtulong-tulong na po yung ating mga kababayan. Sa rescue operation naman po, meron tayong mga recent na successful fire rescue operation through our Special Rescue Force. Recently po, meron tayo sa San Jose na naipit sa conveyor. So, Bureau of Fire Protection din po ang nag-rescue at successful naman po yung operation na iligtas po yung biktima. Nakuha po sa conveyor. Recently lang po yung last, I think, February. Last year po, November, siguro hindi nyo alitan. Ito pong nahulog na LPG tank dito po sa Maytingga. So, successful din po yung operation na naitaas natin ang tangke nang wala pong
naging pinsala lalo po sa ating mga buhay. So, isa pong masasabi natin na siya ay successful rescue operation. Marami pa pong iba. Kung inyo natatandaan, nung nagdaan 2025, marami tayong bagyo na Opo, ayan na. na Naranasan dumaan po, dito sa opo. lalawigan ng Batangas, particular po sa Laurel, Agoncillo. Mm. So, yun pong ating Bureau of Fire Protection ay aktibong rumesponde sa rescue operation sa mga lugar pong yan. At lagi naman po kaming handa 24/7 po na rumesponde sa mga ganyang pagkakataon. Maidagdag ko lang po Mm, na sige. tanong. Sir, ako po'y curious kung ano po ang inyo pong nararamdaman pag po may mga gantong nangyayari. Ano pong nararamdaman nyo bago po kayo sumugod sa lugar na iyon? Sa pagsugod sa apoy, halimbawa po ay hindi pa po siya fire out. Ano pong nararamdaman po? Yes, sapagkat ito ay aming mandate, no? Talagang, syempre, ang aming mararamdaman. Once na tumunog yung aming telepono at sa COMEL or dun sa radio operator, magre-report na may fire incident, parang yung amin pong adrenaline rush, talagang nandun para pumunta. Wala po kaming ibang iniisip kundi puntahan, maapula ang apoy, sa paraan na kami ay ligtas din. Sapagkat sa amin pong damdamin at puso, ang sarap po na tayo ay makatulong sa ating kababayan. Wala na po bang takot? Siguro po, nung una tayong napunta sa fire department. Pero ngayon po ay ang amin po laging hangarin ang tumulong sa ating kapwa, ang makapagserbisyo bilang kami po ay mga bombero. Ayun, napakasarap naman pakinggan yung Tama ganung ka mga dyan words. kasamang Almira. Nakakatuwang isipin na talagang bayani naman talaga sila ng Totoo. ating lalawigan Totoo. dito. Dahil hindi na nila sinasalang-alang yung mga sarili nila. Ang gusto na nga lamang nila ay makatulong. Wala na yung kaba-kaba. Wala na po yan. At Tama. mas nakakagaan po sa pakiramdam na malaman ang ating komunidad ay nagtutulungan. Yes, tama po. Lalo na yung fire out agad. Oo. Nakakatuwang Yes, isipin na opo. ganun. Laking alwan na po sa inyo na ay nagtulungan na. Effective po ang inyong mga ginagawa na mga proyekto. Ayan sir, ano naman po yung mga plano ng Bureau of Fire Protection Batangas para po mas mapalakas pa ang ating fire prevention sa mga susunod pa pong taon? Yes, yun pong nabanggit ko kanina, tuloy-tuloy po yung aming year-round fire prevention campaign. As I've said, it's not only for the month of March. Tuloy-tuloy po kami sa aming trabaho na mapalaganap ang kaalaman sa pag-iwas sa sunog. Tuloy-tuloy po kami, hindi po kami magsasawa hanggat kami po nandito. Tuloy-tuloy po kami makikipag-ugnayan sa komunidad, sa atin pong pamahalaan, mapa national man or local, kung paano po mas papalakas, madadagdagan ang aming resources, nang sa gayon ay lalo pa natin mapag-ingatan at masigurado na ang ating pamayanan ay ligtas po sa mapaminsalang sunog. Ayun, maraming salamat po sir sa pagpunta po ninyo sa amin ngayong araw at pagbahagi po ng inyong mga kaalaman at experience po sa Fire Prevention Month. Baka po meron pa po kayong papasalamatan at pagbati, nasa inyo na po ang pagkakataon. Okay, salamat po Ma'am Almira and Ma'am Crystal. So, sa atin pong mga kababayan, salamat po sa pagkiisa sa amin sa pagpapalaganap ng kaalaman sa pag-iwas po sa sunog. Unang-una po, dito po sa lalawigan ng Batangas, sa panguna po ng ating mahal na gobernadora, si Honorable Vilma Santos Recto, sa lahat po ng local executive sa 5 pong cities at 29 na municipalities na aktibo pong sumusuporta sa Bureau of Fire Protection po sa kanya-kanya pong locality. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po nyo kami pinababayaan sa amin pong pagtupad sa mga tungkulin. Of course, 799 po na magigiting na bombero sa lalawigan ng Batangas na 24 oras po itong nakahandang rumesponde or tumugon kapag kinakailangan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong dedikasyon at serbisyo. And of course, dito po sa Batangas Provincial Information Office, sa Biyahing Kapitolyo po,
ang pasasalamat po sa inyo pong pagtugon sa amin pong request na kami po ay makapag-air, makapagbahagi sa atin pong mga kababayan sapagkat alam po namin sa gantong pamamaraan mas lalo pong malawak yung nararating ng impormasyon sapagkat sa totoo lang po sa pag-iwas sa sunog hindi ka po nag-iisa. Yes. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon na makapanayan po namin kayo ngayong umaga. At syempre, dito nga sa ating second episode sa loob ng ating studio. So, ayan, dito na nga po nagtatapos ang ating pagbiyahe ngayong araw po ng Biyernes. At sa ating mga katiwala, kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page na Batangas PIO. I-like at mag-follow na rin po sa aming official social media accounts para po sa iba pang updates. Subaybayan at magkarinigan po muli tayo next week para po sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre, hindi po natin makakalimutan ang ating technical team na nakasama po natin bumiyahe ngayong araw. At sa inyo naman pong aming manonood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ito po si Tala Cabello. Ng isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao at lahat para sa Batanggenyo. Ito po si Almira Elaine Baler. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko, kasabay na